Hindi inaasahang nakita ng ina ang hubad na katawan ng panganay na anak. At dahil doon, nadiskubre niya ang isang malaking sikreto tungkol sa katawan ng anak. Ang kanyang pagkagulat ay agad napansin ng matalik niyang kaibigan. Bakit? Anong nangyari? Ang sa anak ko sobrang laki, nakakagulat. Pero natawa lang ang kaibigan niya nang marinig ito. Sa tingin niya, normal lang iyon. Dahil lumalaki pa ang panganay na anak. Kaya ang laki niyon ay parang hindi nakaraniwan. Mas masahol pa kaysa sa buntot ng baboy. Dahil si Ursula ay nagpakasal sa kamag-anak. Nag-aalala siyang baka maapektuhan ang katawan ng anak. Pinakalma siya ng kaibigan at sinabing huwag mag-alala. At nag-alok na tulungan hulaan ang kinabukasan ng anak niya. Pagkatapos ay dinala si Arcadio, ang panganay, sa loob ng bahay. Pinakiusapan siya ni Pilar na mag-relax. At pumili ng kahit anong 3 baraha mula sa mga ito. Pero nang makita ni Pilar ang napiling mga baraha, bigla siyang naging seryoso. Magiging matatag ka gaya ng isang malakas na bagyo. Matapos marinig ito, natuwa si Arcadio. Pero kasabay nito, biglang ipinasok ni Pilar ang kamay niya sa ilalim ng mesa. At agad nang hina si Arcadio na parang nakuryente. Hanggang sa biglang pumasok si Ursula. At nabasag ang alang-a ng tagpo. Tinanong niya ang kaibigan kung ano ang kinalabasan ng hula. Sabi ni Pilar, ang anak mo. Hindi kailanman mag-aalala tungkol sa mga babae o anak. Hindi niya alam na magbabago ng tuluyan ang kapalaran ng anak. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali si Arcadio sa kama, parang mainit ang katawan niya. Kaya palihim siyang lumabas ng kwarto. At diretsyong nagpunta sa kwarto ni Pilar. At sa madilim na gabing iyon, si Arcadio ay tuluyang naging isang tunay na lalaki. Pero si Ursula ay walang kaalam-alam sa nangyari. Kinabukasan, pinakiusapan pa niya ang kaibigan na bantayan ang 2 anak. Ngunit nang nagkatinginan sila, muling naghawakan ang kanilang mga kamay. At nakita ito ng bunsong anak. Napansin din niyang madalas wala sa kwarto ang kuya niya sa gabi. At bumabalik lang bago mag-umaga. Dahil sa walang tigil na tanong ng bunsong kapatid. Sa huli, sinabi rin ni Arcadio ang sikreto niya. Bagamat bata pa ang kapatid, interesado siya sa karanasan ng kuya niya. At iyon ang naging sikreto nilang magkapatid. Samantala, si Jose, ang ama, ay gaya pa rin ng dati. Laging abala sa mga eksperimento sa bahay. Kahit ayaw ng asawa niyang umalis siya para sa mga ekspedisyon. Pero umaasa pa rin siyang mapakinabangan ang kanyang mga pananaliksik, upang makasabay sa pag-unlad ng panahon ang bayan ng Macondo. Hanggang sa isang araw, gumawa siya ng salamin, na kayang ituon ang enerhiya ng araw, at pasunugin ang puting tela sa tapat nito. Labis ang tuwa ng buong pamilya nang makita nila ito. At sa unang pagkakataon, tunay nilang naramdaman ang hiwaga ng agham. Makalipas ang ilang panahon, dumating muli ang taon ng perya. Bumalik ang grupo ng mga gypsy sa liblib na bayang ito. Isinama ni Jose ang kanyang anak upang mamasyal. At sa unang pagkakataon, nakita nila ang isang higanteng bloke ng yelo. Ang yelo ay kumikislap na parang tunay na diamante. Agad na nabighani si Jose. Pero nang hahawakan na niya ito, pinigilan siya ng tagapagbenta. Kailangan pala niyang magbayad ng 5 real para makahawak. Walang pag-aalinlangan, agad siyang nagbayad. Para sa kanilang naninirahan sa kagubatan buong taon. Ang lamig ng yelo ay isang kakaibang karanasan. Isang bagay na hindi pa nila kailanman naranasan. Hanggang sa paglipas ng maraming taon, nang papatayin na sa firing squad si Aureliano, ang bunsong anak. Naalala niya ang tagpong iyon ngayong araw. Pero di nagtagal, isang nakakagulat na balita ang natanggap ni Jose. Nilapitan niya ang isang matandang gypsy na nagtatanghal. At tinanong kung nasaan si Melquiades, ang matandang may balbas. Patay na si Melquiades. Namatay siya sa isang buhanginan sa Singapore. Parang kidlat na bumagsak ang balita sa kanya. Hindi ito agad matanggap ni Jose. Ngunit bago pa man siya makapagtanong muli, naglaho na lang ang matanda bilang usok. Pati ang masiglang perya kanina, ay biglang naging tahimik at wala ng tao. Para bang nawalan ng laman ang buong mundo niya. Bumalik siyang tulala sa kanilang tahanan. Ang laboratorio na dati nilang pinagsamahan ni Melquiades. Ngayon ay siya na lamang ang naroon. Buti na lamang at nariyan pa rin ang kanyang asawa, na kahit papaano'y nakapagbigay ng init sa kanyang malamig na damdamin. At ang pinakamainam na paraan para gunitain ang kaibigan, ay ang hindi hayaan na mamatay ang alchemy na iniwan nito. Ngunit sa gabing iyon, malapit ng manganak ang kanilang pangatlong anak. Dahil walang ibang tao, napilitan si Ursula na manganak mag-isa. Buti na lamang at naging maayos ang panganganak, isang batang babae ang isinilang. Walang ano-ano, agad niyang tiningnan ang puwit ng anak. At laking pasalamat niya dahil normal ito, walang buntot ng baboy. Ngunit kinabukasan ng umaga, habang masaya ang lahat sa bagong silang na bata, biglang sumigaw si Jose habang tumatakbo. Dahil sa wakas, nagtagumpay ang kanyang alchemy. At mula sa halwang metal, nakakuha siya ng isang pirasong ginto. Pero sabi ng panganay niyang anak, mukha lang itong tae ng aso. Nang hindi nag-iisip, sinampal siya agad ni Jose. Hindi niya alam na dahil sa sampal na iyon, mawawala sa kanya ang isang anak. Sa simula, walang masyadong pumansin. Galit na umalis ng bahay ang panganay. Diretso siyang pumunta kay Pilar upang maglabas ng sama ng loob.
Ayaw niyang mabuhay gaya ng kanyang ama na laging nasa laboratorio. Lumaki siyang may pangarap ng sariling paraan ng pamumuhay. At gusto lang niyang makasama si Pilar araw-araw. Pagkatapos, nagpunta sila sa perya para maglibang. Lalong namangha sila sa lumilipad na carpet sa langit. Ngunit sa sandaling iyon, sinabi bigla ni Pilar, malapit ka nang maging ama. Namutla si Arcadio sa takot. Ako nga, parang bata pa rin. Paano ko bubuhayin ang isang anak? Gabi-gabi, hindi siya mapakali sa kama. Hindi niya kayang harapin ang hinaharap. Kaya't nagpunta siya sa perya para makalimot. Doon, isang magandang gypsy na babae ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang tinginan lang at nauwi agad ito sa matinding relasyon. Kinabukasan ng umaga, napansin ni Ursula na wala ang panganay na anak. Kaya't agad niyang isinama ang bunsong anak para hanapin ito. May isang lalaki na nagsabi, nakagabi, kasama ng panganay ang isang gypsy na babae. Pero nang dumating sila, nakaalis na ang grupo ng mga gypsy. Mukhang sumama na sa kanila ang panganay. At naging isa na rin siyang gypsy. Pinapabalik ni Ursula ang bunsong anak para sabihan ng ama. At siya naman ay tumakbo papuntang kagubatan upang habulin sila. Maya-maya, dumating si Jose kasama ang ilang tao. 3 araw at 3 gabi silang naghanap. Pero hindi nila nakita ang panganay. Pati si Ursula ay nawala na rin ng tuluyan. Walang sino man ang may alam kung saan sila nagpunta. At mula noon, naiwan kay Jose ang responsibilidad ng pagpapalaki sa anak na babae. Ang dating masiglang tahanan ay naging napakatahimik. Ngunit patuloy pa rin si Jose sa kanyang pag-aaral tungkol sa ginto at pilak. Minsan ay pinapatulong pa niya ang bunsong anak. Papa, tingnan mo ang basket. Anak, ang lahat ng ito ay likas na katangian ng mga materyal. Walang espesyal dito kapag alam mo na ang prinsipyo sa likod nito. At sa isang kisap mata, lumipas ang 5 buwan. Isang araw, habang pinaglalaroan ng bunsong anak ang teleskopyo. Sa teleskopyo, nakita niya ang isang pamilyar na anyo. Agad niyang tinawag ang ama niya para tingnan. At totoo nga, ito ang matagal nang nawawala nilang ina. Pumunta pala siya sa bayan sa kabila ng Latian. At nagdala pa ng maraming imigrante na sanay sa mga kasangkapan. Sayang lang at hindi pa rin niya natagpuan ang panganay. At wala ring may alam kung saan napunta ang mga gypsy. Pinuri ni Jose ang kanyang asawa. Ang pagbabalik niya kasama ang mga imigrante ay tila nag-ugnay sa bayan ng Macondo at sa labas na mundo. Nagkaroon din sila ng 2 bagong katulong sa bahay. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan sa kanilang tahanan. Dahil sa gabing iyon, biglang dumating si Pilar na may dalang sanggol. At sinabi, ito ang apo niyo. Hindi ito agad matanggap ni Ursula. Inakala kong kaibigan kita, pero binigyan mo pala ako ng apo. Pero sa huli, naisip nilang walang kasalanan ang bata. Kaya't pumayag silang alagaan ito. Ngunit may isang kondisyon, hindi napapayag ang bumalik si Pilar sa bahay. At hindi rin ipapaalam sa bata kung sino ang tunay niyang ina. Walang nagawa si Pilar kundi pumayag. Pinangalanan ni Jose ang bata na Arcadio. Katulad ng pangalan ng kanyang panganay. Siya ang 3 henerasyon ng pamilya Buendia. At lahat ng ito ay nasaksihan ng bunsong anak na si Aureliano. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring nagiging mas mature si Aureliano. Lumaki rin ang kapatid niyang babae at pamangkin. At ang likas na kakayahan ni Aureliano sa pakiramdam ay magdadala sa kanya sa isang maalamat at maningning na buhay. Anong meron? May parating na tao. Ang batang babae na dumating ay may kakaibang aura. 9 na taong gulang pa lang siya pero may mga misteryosong ugali na. Palagi siyang may dalang sako. Nakatitig ang mga mata niya, pero mahilig siyang umuuwi sa upuan. Siya ay malayong kamag-anak ni Jose. Dinala siya sa Macondo ng 2 negosyante ng balat gamit ang kariton at asno. Kahit mukha siyang marumi, sinasabing isa siya sa pinakamagandang dalaga sa lugar. Ayon sa sulat, ang pangalan niya ay Rebecca. Pero hindi malinaw kung sino ang nagpadala sa kanya. Pabuti na lang at sabi ni Ursula, ang cute naman ng batang to, dito na siya. Ano pangalan mo? Pero kahit tanungin siya, hindi siya sumasagot. Pati tanungin kung gutom siya. Niyakap niya ng mahigpit ang sako habang patuloy sa pag-ugoy. Napigilan ni Ursula ang kanyang inis. At inisip, tingnan natin kung hindi kita kayang paamo. Hindi niya alam na si Rebecca ang magiging sentro ng chismis sa buong bayan. Ginawa siyang ampon ni Ursula. At pinatuloy sa kwarto kasama ang anak niyang babae. Pero pagbungad nila sa sako, nagulat sila. Dahil ang bungo sa loob ay gumagalaw rin. Mas lalo pang kakatwa, ayaw pa rin niyang kumain. Kahit inalok siya ng masarap na lugaw, tinanggihan niya. Tumalikod lang siya, at bumalik sa kanyang kwarto bitbit ang sako. Hanggang sa dumating ang gabi. Patuloy pa rin siyang umuuwi sa upuan, di kumikibo. Natatakot na ang ibang mga bata. Siyempre, ito pala ang batang inihula ng bunsong anak 3 buwan na ang nakalipas. At sa isang iglap, biglang nawala na naman si Rebecca sa misteryosong paraan. Kinabukasan ng maaga, binaba siya ng katulong para kumain sa hapag. Habang kumakain na ang buong pamilya, siya lang ang nakatitig sa mangkok, hindi gumagalaw. Sinabi ni Jose, ito ang pinakamasarap na sopas ng gabi sa buong bayan. Pero itinulak lang niya ang mangkok palayo.
Doon na naiinis si Ursula. Hanggat di mo nauubos yan, di ka aalis sa mesa. Biglang naging tensyonado ang paligid. Pero muli niyang itinulak palapit sa gilid ang mangkok. Subukan mo pa ko, bata. Kung gusto mong magutom, nasa sayo yan. Pero bawal magsayang ng pagkain. Halos pumutok sa galit si Ursula. Kaya't hinailan niya si Rebecca at ikinulong sa kwarto. Walang kumibo sa pamilya sa nakita nila. Ang nasa isip nila, masyado namang matigas ang ulo ng batang ito. At hindi mo aakalain na matapos ang 2 araw na walang kain. Biglang bumangon si Rebecca sa gitna ng gabi at tumakbo palabas. Sinundan siya ng anak na babae dahil sa pag-uusisa. Pero ang nakita niya ay halos ikamatay niya sa takot. Si Rebecca ay nakaluhod sa hardin. At kumakain ng lupa gamit ang mga dakot-dakot. Maya-maya pa. Nilapitan siya ni Ursula, puno ng pag-aalala. Pero mas lalo pang nakakatindig balahibo ang sumunod na nangyari. Sa tulong ng lahat, nahuli rin si Rebecca, na may kakaibang hilig sa pagkain ng lupa. Itinali siya sa upuan, at tinangkang painumin ng gamot ang pilit. Pero sa gitna ng kaguluhan, biglang nagsalita si Rebecca, "Isaksak nyo yung gamot sa puwit nyo." Anong sinabi niya? Sabi niya, "Isaksak mo ang gamot sa puwit mo. Lumayo ka." Aba, nakakapagsalita pala si Rebecca. Kaya't nangako si Ursula na kung iinom siya kahit isang kutsara ng sabaw, palalampasin na ito. At laking gulat nila, gumana nga ito. Pagkainom niya ng isang kutsara, biglang sumakit ang tiyan niya. At agad siyang nagsalita ng pangalawang linya. "Salamat po, Mama." Lumuambat agad ang puso ni Ursula. At sa wakas, napagaling ang kakaibang bisyo ni Rebecca sa pagkain ng lupa. Pero sinong mag-aakala, na pagkatapos nito ay naging sobrang daldal naman siya. Sa mesa, kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Ang dating tahimik, naging madaldal bigla. Pero pagsapit ng gabi, nagising ang 2 katulong dahil sa kakaibang ingay. Agad silang lumabas upang silipin. Nakita nilang muli si Rebecca sa upuan, umiindayog. Parang naglalakad habang tulog. Pero nang gisingin siya, bumungad ang kanyang mapuputing mata. Agad na naghandog ng dasal ang mga katulong. Ayon sa kanila, ito ay isang sakit na tinatawag na insomnia plague. Ipinaliwanag ng katulong ang epekto nito. Isa itong kakaibang sakit na nakakahawa. Kapag tinamaan ka, hindi ka na makakatulog kailanman. Ngunit nang marinig ito ni Jose, natawa siya. At sinabing kung totoo man ito, magiging mas produktibo ang buhay. Ni Ursula ay hindi rin ito sineryoso. At masaya pang binigyan ng half-day leave ang katulong. At dahil doon, sumama si Rebecca sa mga bata sa pagbebenta ng candy. Sa gabi naman, masigla silang nagtataguan. May dalang ilaw habang gumagala, hanggang sa napansin nilang buong bayan ay nagdiriwang. Sa simula, ang sobrang oras ay naging tulong sa pag-unlad ng kabuhayan. Walang kapaguran ang mga tao sa pagtatrabaho sa gabi. Bigla na lang naging isang masigla at gising na lungsod ang Macondo. Pero makalipas ang ilang panahon, unti-unting lumitaw ang nakakatakot na epekto ng hindi pagtulog. Napansin ni Jose na, ang alaala ng mga tao ay unti-unting nawawala. Para labanan ng amnesia, naisip ng bunsong anak na maglagay ng mga label sa lahat ng bagay. Kaya't bawat bahay ay nagsabit ng mga parol na may nakasulat na paalala. Ngunit ang mundong nakasandal lang sa mga salita ay hindi rin magtatagal. Dahil unti-unti na rin nakakalimutan ng mga tao ang mga pangalan at kahulugan ng mga bagay. Hanggang sa isang araw, nakalimutan na rin nila pati mismong mga salita. Napagtanto ni Jose na hindi na niya kontrolado ang lahat. Kahit ang mga kaibigan ay hindi na siya nakikilala. Maging ang asawa ay napagkamalan siyang isang matandang manyak na palihim na sumampa sa kama. Pabilis silang nalugmok sa kaguluhan. Nagkalat ang mga taong nababaliw sa paligid. Mas malala pa, nagsimulang makakita si Jose ng mga guni-guni. May nakita siyang isang malas na tao na parang siya mismo ang bumaril sa leeg. Ngayon ay muli itong humaharap sa kanya at hinahamon siya. Unti-unting kinukuha ng insomnia ang kanilang sarili. Ano na ang nangyayari kay Jose? Sino ka? Maging si Ursula na laging kalmado ay naguluhan. Bumalik ang kanyang alaala sa panahon ng paghahanap sa kanyang panganay na anak. At ang tanging naalala ng pangalawang anak ay, kung magpapatuloy pa ito, mauubos ang buong sibilisasyon ng Macondo. Hanggang isang araw, dumating ang isang matandang lalaking gasgasan sa bayan. Binuksan niya ang pinto ng bahay ni na Jose. Ngunit si Jose ay hindi nakilala kung sino ang kaharap niya. Sa likod bahay, naglalakad-lakad ang mga kaluluwang tuliro. At ang taong iyon, walang iba kundi si Melquiades na nabuhay muli. Agad siyang gumawa ng isang elixir. Maingat niya itong ipinainom kay Jose. Sa sumunod na segundo, nagkakilala muli ang dalawang matandang magkaibigan. Pinalo ni Melquiades ang balikat ni Jose, at agad itong bumagsak at mahimbing na natulog. Pagkatapos, pinainom niya isa-isa ang buong pamilya. Binigyan pa niya ng 2 kutsara si Rebecca. Sa wakas, nakatulog na rin ang lahat ng tagabayan. Ang sakit palang iyon ay parang ahas na nakakagat sa buntot. At habang natutulog ang mga tao, mabilis na lumipas ang panahon.
Ngayon, si Jose ay si matandang Jose na. Si Melquiades ay nanirahan na sa Macondo at nagtayo ng photo studio. Ang ikalawang anak ay ganap ng binata. Maging ang mga damit ng ama ay suot na niya. Si Rebecca ay lamaking napakaganda. May makinis na kutis at malalaking mata. Ang ikatlong anak na babae, si Amaranta, ay karaniwang itsura. Ngunit taglay ang isang natatanging karisma. At ang matabang apo, bagamat namana ang talento ng kanyang ama. Mukhang bata pa rin. Sabi ng ilan, sa likod ay mukha pa nga siyang babae. Hanggang sa ilalim ng utos ni Melquiades, nagkaroon ang pamilya Buendia ng kanilang unang larawan bilang isang pamilya. Isang araw, habang naglalakad sa kalye si Aureliano, ang ikalawang anak, napansin niyang may bagong bukas na makukulay at maliwanag na nightclub. At doon na mahilig tumambay ang mga kaibigan niya. Nang malaman nilang isa pa siyang inosente at walang karanasan, itinulak siya ng mga kaibigan niya patungo sa isang lugar ng tukso. Wala siyang nagawa, kaya kinuha na lang niya ang 2 barya mula sa kanyang pataka. At pilit niyang nilabanan ng hiya habang umaakyat sa ika-6 na palapag. Halos 14 na siya, pero pinagtatawanan pa rin bilang bag ito at walang karanasan. Maingat siyang pumatok ng 3 beses. Pagkatapos ay inayos niya ang vest na minana mula sa ama. Buong kaba at pananabik, binuksan niya ang pinto. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang mukha ng isang batang babae puro pagod pero inosente. Magdagdag ka ng 10 piso, aniya. Magkakaroon ka ng mas mahabang oras. Nanlaki ang mata ni Aureliano sa gulat. Ang nasa harap niya ay isang batang babae na halatang menor de edad pa. Dahil sa utang ng kanyang lola, kailangan niyang tumanggap ng 70 customer bawat gabi. Wala siyang nagawa kundi umalis. Iniwan niya ang 120 piso at tumalikod na lang. Pag-uwi niya sa bahay, parang wala siya sa sarili. Paulit-ulit pa rin pumapasok sa isip niya ang kalungkutang nasa mata ng dalagita. At tila may boses sa loob niya na nagsasabing, kailangan niyang umiwas sa mga babae habang buhay. Ngunit taliwas sa kanyang iniisip ang nangyari. Mula noon, unti-unti nang dumating ang pag-ibig sa kanyang buhay. Habang lumalaki at nagdadalaga ang 2 niyang kapatid na babae, napagtanto ng inang si Ursula na panahon na para silang lahat ay mag-asawa. Kaya inilabas niya ang ipon ng kalahati ng kanyang buhay. At sinimulan ang pagpapalawak ng bahay para sa pamilya. Abala ang buong pamilya sa paghahanda. Ngunit si matandang Jose ay abala pa rin sa kanyang larangan ng fotografiya. Simula nang makita niya ang unang larawan ng buong pamilya sa plato ng pilak. Nagsimula na naman ang kanyang mga biglaang ideya. Kung ang mga ganitong bagay ay kayang ipakita ang oras at espasyo, dapat ay kaya rin itong ipakita ang Diyos. Naniniwala siyang kung may Diyos talaga, darating ang araw na makukunan niya ito ng larawan. Kaya nilaibat niya ang bawat sulok ng Macondo dala ang kanyang kamera. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya makita ang anino ng Diyos. Nabigo siya at nalito, maging ang kaibigan niyang si Melquiades ay walang maipaliwanag. Hanggang marinig niya ang tunog ng piano. Doon niya naisip, baka ang Diyos ay nasa kanilang tahanan. Ang ginang na si Ursula ay umorder pa ng isang custom-made na piano mula sa kabisera. At ang naghatid ng mahalagang pyesa na ito, ay isang kilalang piano tuner na milyonaryo ang singil. Sa mga oras na iyon, nakita ng pianista ang 2 magagandang dalaga. Ako si Pietro Crespi, ikinagagalak ko kayong makilala. Ang nasa kaliwa ay ang ampon na si Rebecca. At ang nasa kanan ay ang ikatlong anak na si Amaranta. Ikinagagalak ko kayong makilala. Maligayang pagdating. Sa maikling pagkikita na ito, nagsimula ang isang taon-taong kwento ng pag-ibig at selos ng 3. Ngunit sa oras na ito, hindi alam ni Ursula na kasama sa pagbili ng piano ay may libreng 7 araw na klase sa sayaw. Sa una ay gusto niya itong tanggihan agad. Ngunit nakiusap ang kanyang mga anak na babae na hayaan silang matuto. Kaya't nagtakda ang ina ng 2 kondisyon. Una, dapat ay samahan sila ng pamangkin sa buong oras ng klase. At pangalawa, walang pisikal na contact. Ngunit malinaw na, halos sabay na nabighani ang 2 babae sa pianista. Sa harap ng kanilang ina, nagsimula ang unang klase ng sayaw. Napakagaling, ngunit pag-umpisa ng musika, nakalimutan agad ang utos na bawal ang hawakan. Si matandang Jose ay abala pa rin sa paghahanap sa Diyos. Wala siyang pakialam sa batang gwapong mananayaw. Palagi ka nalang nag-aalala sa wala. Mukha naman siyang binabae. Dumaan ang 7 araw ng pagsasama nila. At dumating na ang araw ng pag-alis ng pianista. Ngunit bago siya umalis, iniwan niya ang pangakong babalik siya. Habang pinapanood siyang lumisan sakay ng kabayo, lubusan nang nahulog ang loob ng magkapatid sa kanya. Ngunit hindi inaasahan, binaklas ni matandang Jose ang piano ng gabing iyon. Gusto niyang pag-aralan kung paano ito tumutugtog ng kusa. Halos mabaliw sa galit si Ursula, dahil kinabukasan na ang salo-salo para sa bagong bahay. Plano sana niyang gamitin ang okasyong iyon, para makahanap ng mabubuting manliligaw para sa kanyang mga anak. Buti na lang at marunong muling mag-assemble si Jose. Nagsimula ang sayawan sa kabila ng sintonadong tugtog ng piano. Ngunit si Rebecca, habang sumasayaw kasama ang isang lalaki, ay inisip na siya'y ang pianista na labis niyang hinahanap.
Ngunit sa isang ikot lamang, napagtanto niyang hindi ito totoo at agad siyang tumakbo palabas ng bulwagan. Oo, muling umatake ang kanyang sakit. Ang kanyang pananabik ay nauwi sa kakaibang gutom. Isinubo niya ng sunod-sunod ang mga dakot ng lupa. Para bang tanging sa ganitong paraan niya mapapawi ang sakit sa puso. Habang kasagsagan ng kasiyahan sa sayawan, dumating ang kasambahay dala ang isang liham mula sa kinatawan ng gobyerno. Hindi inaasahan ang nakasaad sa sulat. Iniuutos ng gobyerno na kailangang kulayan ng asol ang lahat ng bahay. Agad na nagalit si matandang Jose. Kinabukasan, sinugod niya ang opisina kasama ang ilan. Ngunit kalmado lang ang kausap nila. Ipinakita pa nito ang kautusan mula sa gobyerno na siya ang bagong alkalde. Pero hindi ito pinatulan ni matandang Jose. Pinunit niya ang dokumento sa harapan nila. At sinabi niyang hindi kailangan ng makondo ng ganoong uri ng pamamahala. Nang bumunot pa ng armas ang isa sa kanila, hindi na napigilan ni Jose ang sarili. Agad na naglabasan ng mga armas ang mga tao. At mabilis na pinalayas ang malas na alkalde ng mga residente. Hinayla siya palabas ng bayan. At doon, binigkas ni Jose ang kanyang babala. Buhay kitang inilabas ngayon, dahil ayokong mamuhay na may konsensyang pumatay sayo. Napanganga ang alkalde sa narinig. Mukhang malabo na ang kanyang karera sa lugar na ito. Ngunit hindi nagtagal, dumating sa Macondo ang isang karitong pan ng mga gamit, at ang nakaupo sa ibabaw nito, ay walang iba kundi ang bagong alkalde. Dahil sa paniniwalang kung di mo kaya talunin, sumali ka na lang. Isinama niya ang asawa at 7 anak na babae para tumira sa bayan. May dala pa siyang sangkatutak na gamit, at sinamahan pa ng mga sundalo ng gobyerno. At sa dulo ng kariton, nakaupo si Remedios. Nakalaunay tatawaging pinakamagandang dalaga sa kasaysayan ng Macondo. Habang dumaraan ang karitong iyon sa gitna ng bayan, nasulyapan siya ni Aureliano mula sa gilid ng daan. Ang kagandahan ni Remedios, nagdulot ng kakaibang pananakit sa isang bahagi ng katawan ni Aureliano. Ang sakit ay halos hindi niya kayanin. Parang may bato sa loob ng kanyang sapatos na hindi niya maalis. Simula noon, siya'y nabighani. Wala na siyang ibang maisip kundi ang pag-ibig. Kaya araw-araw siyang naglalasing, hanggang sa para siyang lumilipad sa kalasingan. Nakalimutan na niya ang mga nangyari pagkatapos. Ang alam lang niya, nagising siya sa kama ng isang babae. Lutang pa rin ang isip ni Aureliano nang lumabas ng bahay. At napagdesisyonan niyang sabihin ito sa mga magulang niya. Inibig ko ang isang babae. Ngunit nang banggitin niya ang pangalan ng dalaga, biglang natahimik ang kanyang ama, si Jose. Dahil pala, ang ama ng dalaga ay ang bagong talagang alkalde. Samantalang ang ama ni Aureliano ay isa sa mga tagapagtatag ng bayan 30 taon na ang nakararaan. Kinakatawan ng alkalde ang panghihimasok ng pamahalaan. Ngunit para kay matandang Jose, ang Macondo ay dapat manatiling malaya at may sariling pamahalaan. Malinaw na magkaiba ang paninindigan ng dalawa, kaya't itinuring nila ang isa't isa bilang mortal na kaaway. Ngunit kabaligtaran, agad nagkasundo ang kanilang mga asawa. Bilang magandang pakikitungo, iniimbitahan ni Ursula ang mag-ina ng alkalde sa kanilang tahanan, at inutusan ang 2 anak na babae na maging magiliw sa kanila. Sa mga oras na iyon, 2 bagay ang nangyari. Si Rebecca, ang ampon, ay nakatanggap ng isang lihim na sulat. Galing ito sa pianistang matagal na niyang inaasam. Ang palihim na kilos na ito, ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng ikatlong anak na si Amaranta. Kasabay nito, si Aureliano habang gumagawa ng gintong isda, ay muling nasalayan si Remedios, ang dalagang kanyang iniibig. Ikaw ba ang gumawa nito? Para sa'yo ito, sa isang ngiti at tingin mula sa dalaga. Naramdaman ni Aureliano na magkakaroon siya ng 17 anak. Simula noon, napuno ng pag-ibig ang kanilang tahanan. Si Aureliano ay lubos na nabighani kay Remedios. At si Rebecca naman, tuwang-tuwa sa liham. Halos gusto niya itong yakapin habang natutulog. Ang kanyang sulat na tugon ay misteryoso rin.